muli sa ganitong papuri at nagpapasalamat din po ako sa palaging pag-iingat ng Diyos sa aking pamilya sa tuwing sila ay nagtatrabaho sa malayo at yun naman po at maraming salamat. Nagpapasalamat sa Diyos at nakasama po muli ako sa youth camp at pinagpapasalamat ko rin po na naramdaman ko yung process. Magpasalamat po ako sa Panginoon, siyempre, sa buhay at kalakasan, siyempre. Tsaka nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil nakasama sila. At yun, marami sila. At nag-enjoy sila. Maganda pong gabi sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon na yun na nga po, nabigyan kami ng opportunity na makasama po dito sa camp. At pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na ayun na po kasi nung pinagdadasal po ni Pastor, nung bago pa lang po nun nung bago pa po nung start yung nagkanta ko po kanina, yung kampo. Yun na po, doon na po ako naiyak. Madami po kasi ako iniisip. Tapos yun po, yung pinagdasal na po ako ni Pastor. Doon na po rin yung babas ng emotion ko po. Doon na po ako nag-iyak ng iyak. Hindi ko po alam kung bakit. Tapos yun po, na-feel ko po yung presence ni Lord. Puro gawain po. Ako po'y nagpapasalamat at nagdadalas na pagpupuri sa Panginoon. Kahit po first time ko sa kanila kahit yung daming problema sa bahay, hindi ko po nailimutang magsalamat sa Panginoon. Nung binasama po kami ni Pastor kanina, dinasalam po is parang gumihawa po nga ng pakiramdam na sobrang parang aanpusin na linis. Ang dami po mga kasalanan na nagawa, pero itinadasal po sa ating mahal na Panginoon. Salamat po ko dahil sa araw na ito, pinilas po ako ni Lord. Nung balik po ang init sa Panginoon dahil po nanghina po ang aking pananampalataya ng mga nakaraang buwan. Nagpapasalamat din po ako dahil po nagkaroon po ng ganitong gawain at ginamit ko si Pastor na instrumento ng Panginoon sa pagtanggap po namin. Dahil po sa opportunity po na makasama sa youth camp na ito po. Tsaka gusto ko rin po magpasalamat sa inyong lahat dahil po sa inyo, mas lalo pong parang mas napalapit pa po lalo kay Lord. Tsaka po, doon po kay Pastor na nagpapasalamat po kay Lord dahil ginamit niya po si Pastor para ipagdasal po tayong lahat dito na baguhan pa lang po. Din lang po, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo lahat. At na-realize ko po na kung ano pong ginagawa nyo, kailangan po magalak po tayo at kailangan po natin tanggapin ang Panginoon sa ating buhay. At nung pinupuspos po kami ni Daddy Paz kanina, naramdaman ko po yung peace. Nawala po yung problema ko po, like yung family, friends, and etc. po. Ang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Ako'y nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pagbibigay niya po ng opportunity na makasama dito. Ito po ay first time ko dito, pero sa youth camp po ay meron na rin po akong napuntahan pero ibang church po. At yung na-experience ko po doon ay sobrang saya po dahil po sa pagpupuspos ng Panginoon. At hinahanap-hanap ko na po ito. Kaya po pag may mga ganitong pagkakataon ay tinetake ko na po yung opportunity para po sa Diyos. At nagpapasalamat din po ako kay Daddy Paz dahil sa kanyang siyang naging dahilan para mas lubos pong mapalalim ang relasyon ko sa Panginoon. Nagpupulit nagpapasalamat po dahil ako po ulit ay nakasama sa ganitong samahan po ng naglilingkod sa Diyos. Sana po makaulit po ako dahil gusto ko po ulit pong puspos ang aking puso at mas lalong mapalalim ang aking relasyon sa Diyos. Puri at nagpapasalamat higit sa ating Panginoon dahil po ako po ay piniyagan na andito po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng taong narito, sa mga kusinero, sa mga kabatch ko po, sa mga senior, at tungkol po sa pagpupunta
puspos ay naghahalo po ang aking pakiramdam. Bukod po sa guminhawa ay hindi ko po napigilang umiyak po talaga sa galak at tuwa. Inawan po at maraming salamat. Kasi first time ko lang po na makapunta po sa gantong youth camp po. Tapos natutuwa din po ako kasi ramdam na ramdam ko po talaga na yung pagmamahal ng tao, yung pagmamahal ng niyo po sa Diyos po. Tapos yung mga kabaitan din po na pinakita niyo po. Yun ang buhay nagagalak at nagpapasalamat po sa Diyos. Dahil po, first time ko po makasama sa mga gantong gawain. Tsaka madami po akong nakilala na mga ngayon ko lang din po sila nakita. At nagpapasalamat din po ako kay Daddy Bas. Pati po sa aking mga kaibigan. Ay naghahalo pong naiyak at masaya dahil po dasal niya po ako kanina. Yun lang po. Maraming salamat po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil marami po akong naging kaibigan dito. Ano po. Ang mga kaibigan ko po yung ang solid talaga pag pag Panginoon ang pamamagitan sa sa pagkakaibigan. Tsaka po nung pinagdasal po kami ni Pastor ay para pong nakakaginawa po ng pakiramdam para nawala po yung mga iniisip po, mga problema. Kasi po ang unang experience sa youth camp. Kasi po sa ko pong nakalala ang Panginoon at po. Nung pinagdasal po ni Daddy Pasay, naramdaman ko po na gumaan po yung loob ko dahil po sa mga sinabi niya sa akin. Ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito dahil nakasama ako sa youth camp. Sabi nga ni Pastor sa pagdudunwats namin, sa lahat ng pagkakataon na gagawin ng Panginoon sa buhay natin ay mararanasan natin. Bagamat ako ay, natatawa nga ako, sabi ko, bakit ako hindi dinala ng Panginoon sa lugar na to na hindi na ako kabataan. So, dinala pala ako ng Panginoon dito upang gamitin yung buhay ko para sa mga kabataan natin. At salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng ganitong kinakabahan pa rin ako kahit ang tanda na hindi talaga maalis yung kaba Pag dumating yung kaba sa dibdib natin, parang nawawala tayo sa linyada at sa ganitong sitwasyon ba ng kalusugan natin. At ako'y nagpapasalamat sa Lord sapagkat hindi niya ako pinawalan ng lakas. Palaging may ekstrang kalakasan ang Panginoon na ibinibigay sa buhay ko, sa physical ko. Kasi talagang ako nung nakakaalam na lang At yun ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung kalakasan na patuloy niyang ipinagkakaloob sa akin at sa kalusugang pisikal. At sa pamilya ko, bagamat yung anak ko ay parang sabi nga ay naibig sa bahay ni Kuya kahapon. Ako'y hindi natuwa sa kanya, pero alam ko darating yung tamang oras, tamang pagkakataon na siya ay muling maibalik sa ganitong gawain. Ang mga susunod na taon siguro ay kaya niya nang humarap kung ano yung magiging hamon ng sa buhay niya. At salamat sa Panginoon sa kanyang buhay, bagamat siya ay napauwi sa kahapon kasi ang kanyang pinoproblema ay tulugan, at naunawaan ko naman siya nung huli. Nung una talaga nung nagpaalam siya ay medyo na sumama yung loob ko sa kanya. Kasi sabi ko, pagkakataon na sana na matanggap niya yung Panginoon sa buhay niya. Pero talagang hindi pa siguro yun yung tamang panahon, tamang oras para sa pagtanggap niya sa Panginoon. At sabi nga, sa mga tinuturo sa
sa Dunwats, hindi mo kailangan pilitin yung isang kaluluwa sa pagtanggap sa Panginoon. At hiling ko sa Lord na sana buong pamilya ko, lahat ng anak ko kasi ay 8 mga anak, ang dami. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit ganun kadami yung anak ko, talagang inilalapit ng Panginoon ang buhay ko sa mga katulad nyo ding kabataan. At salamat sa Panginoon dahil mas lalong dumoble na triple yung mga anak ko. Bilang kayo mga kabataan, nawa ay dalhin kayo sa lugar namin, sa Santa Teresa, na meron tayong church doon na bago. At sana ay isang araw ay mapadako kayo doon sa pananambahan. At pag nadatnan nyo ako, gusto ko, pwede nyo ako tawaging nanay o kung ano kasi mas kilala ako doon sa lola. Sa lolain, ang daming mga bata din doon, kabataan na dumadalo sa ating pananambahan sa Santa Teresa. At salamat sa Panginoon dahil kanina, sabi ko, Lord, ikaw na nga po ang bahala sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko. Pero huwag mo Panginoon ipahintulot na sila ay mawala sa gawain mo kasi hindi lang po ako ang malulungkot, Panginoon. Mas malulungkot ka, Lord, kapag yung pamilya ko ay ilalayo mo sa gawain mo, Panginoon. At salamat, ako'y biglang parang nakuhayan ng loob. Nung nakita ko yung mister ko na dumating. At kung ako nga sa sarili ko, ako'y nagalak, natuwa. Paano pa kaya yung Panginoon? Kasi ang nagdala dito sa lugar ng camp. Gagamat wala na kami sa pagiging kabataan, ako'y nagpapasalamat sa Lord kasi na-experience namin, naranasan pa rin namin na maging kabataang kagaya ninyo. At yun ang ipinapasalamat ko sa Panginoon na sabi ko, hindi pa dumadating yung taksa na makasama ko yung asawa ko at mga anak ko kasi hindi ako ang may gusto na maranasan din nila yung mga ganitong pagkakataon. At salamat sa Panginoon dahil yung prayer ko kagabi. Sabi ko, Lord, dakuin mo nga yung asawa ko dito, Panginoon, kasi alam ko naman na kapag ikaw po ang pumilo sa puso ng isang tao, wala pong imposible. Sabi ko. At salamat sa Panginoon kasi ang bilis po talaga ng tugon. Talagang sabi ko, kanina ay salamat Panginoon kasi dinala mo siya dito. Akala ko sabi ko, uuwi na kami bukas. Sabi ko, wala man lang sa pamilya ko na nabahagihan ng salita ng Diyos. At salamat din pala sa 2 kong anak na makukulit. Hiling ko sa Lord na sana ay kahit sila na lang ay lumaki sa gawain ng Diyos. Kasi napakahirap ng isang kabataan na malayo ka sa Panginoon. Mapaparura ang buhay mo at hindi mo sigurado kung saan pupunta ang buhay mo kapag malayo ka sa Panginoon. At mas maganda yung malapit ka sa Lord kasi sipin mo, mananalangin ka lang, andyan agad yung sagot sa buhay mo, sa mga ipinapanalangin mo. Sa aking experience, sa mga panalangin ko sa Panginoon, talagang pinagtagumpay ako ng Panginoon sa buhay ko. At yun, salamat sa kagalingan ni Emmy, sa kanyang hika. Kasi bago pa man dumating yung camp, talagang nagka-problema na siya sa kanyang physical na katawan. At salamat din sa Panginoon sapagkat tinugon niya yung kanyang kagalingan, kalakasan. At ako'y humahanga, talagang bumilib ako sa Panginoon, sa kanyang maghapon ng pagliligo sa tubig. Hindi pinaranas ng Panginoon na siya ay makaramdam ng ganong hirap sa paghinga. Samantalong sabi nung ay bawal sa kanya malamigan at lubos akong pinahanga ng Panginoon sa kanyang ginawa. At saka dito sa youth camp,
Ako po first time na nakasama dito, kaya po ako lola na ninyo. Ako po'y naaalangan, pero ako po'y natuwa. Ang unang-una ko pong kinutuan. Yung pong mga kabataan marami pong bago na tumanggap sa Panginoon. Dalangin ko po na sana po sa dalahikan na yung kaganon.